ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Judicial and Bar Council nagsasagawa ng public interview sa mga aplikante sa pagka-associate justice ng Supreme Court. Umano'y riot sa loob ng New Bilibid Prison na ikinasawi ng isang high-profile inmate noong Setyembre, sinimulan ng imbestigahan ng lower house. Pagpapatatag ng economic cooperation na istalakay ni Pangulong Duterte sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Robin Padilla, binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte. Executive clemency naman para sa mga matatanda at may sakit na bilanggo, pinag-aaralan na rin ng Pangulo. NHA Builders pipiliting mantsahan ang malinis na record ng BOC Transformer sakaling sa kanilang pagsasagupa sa 5th UN TV Cup. At may bahay na may hindi pangkaraniwang uri ng head and neck cancer, tinulungang maipagamot ng UNTV. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang nabanggang motorcycle rider sa Cebu City kahapon. Narito ang report ni Jericho Albano. Nagtamo ng mga galos sa likuran at tagiliran ng motorcycle rider na si Reggie Romeral, 35 taong gulang matapos mabangga ng isang multicab sa B. Rodriguez Street, Cebu City kahapon. Idinaraing din nito ang pananakit ng katawan at ang hirap na paghinga. Agad naman itong kinuhanan ng vital signs ng UNTV News and Rescue Team at nilapatan ng pangunang lunas ang mga tinamong sugat. Kwento ni Reggie, nakahinto lamang siya sa gilid ng kalsada nang mabangga ng multicab. Ayon naman sa multicab driver, mayroon siyang iniwasang isa pang motorsiklo na bigla umanong nag-overtake kung kaya kinabig niya ang manibela at nabangga ang biktima. Nangako naman itong sasagutin ang pagpapagamot ni Reggie. Samantala matapos bigyan ng first aid ay dinala na sa Cebu City Medical Center ang biktima upang mabigyan ng karagdagang atensyong medikal. Kasama ang Cebu News Team, Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagsasagawa ng public interview ang Judicial and Bar Council sa mga aplikante para sa mababakanteng posisyon sa Korte Suprema. Mula sa Supreme Court, may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Flor, sinimulan na ng Judicial and Bar Council ang 2 araw na public interviews sa mga aplikante sa 2 mababakanteng posisyon ng Associate Justice ng Supreme Court. Bahagi ito ng proseso ng pagsala sa mga aplikante sa iiwanang posisyon ni Associate Justice Jose Perez at Arturo Brion na parehong magre-retiro ngayong Disyembre. Unang humarap sa public interview si PAO Chief Attorney Persida Acosta na malapit kay Pangulong Duterte at napapabalitang isa sa kinukonsidera sa pwesto. Sinundan siya ni Attorney Rita Linda Ventura Jimeno, Davao City RTC Judge Rowena Apao Adlawan at CA Associate Justice Japar Dima Ampao. Sa mga naitanong sa mga aplikante ang kanilang pananaw sa naging desisyon ng Korte Suprema sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Acosta, sumasang-ayon siya sa naging desisyon ng mataas na hukuman, habang sinabi naman ni Atty. Jimeno na dapat igalang ang desisyon at iginagalang niya ito. 3 pang aplikante ang haharap din sa public interview mamayang hapon at 3 rin bukas. Pagkatapos ng public interviews ay magkakaroon pa ng deliberasyon ng JBC upang pagbotohan ang shortlist ng mga kandidato kung saan naman pipiliin ni Pangulong Duterte ang 2 bagong maestrado ng Korte Suprema. Lord? Roderick Mendoza nagulat mula sa Supreme Court. Binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aktor na si Robin Padilla. Samantala, pinag-aaralan na rin ni Pangulong Duterte ang pagbibigay ng clemency sa mga bilanggong may sakit at matatanda na. Narito ang report ni Rosa Lico. Maaari na muling makaboto at maaari na ring humawak ng pwesto sa gobyerno o tumakbo bilang opisyal ng pamahalaan ang dating nabilanggong aktor na si Robin Padilla. Bukod dito, maaari na rin siyang kumuha ng passport at magbiyahe palabas ng bansa. Ito ay matapos siyang gawaran kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute at unconditional pardon na nangangahulugang maaari na niya muling tuparin ang kanyang civil at political rights. He has suffered enough. I think kung bitawan mo lang man yung tao sa labas, give him the rights.
makaboto, makatravel, whatever, to enjoy again, he can apply for a gun license because full political and civil rights. Iginawad ng Pangulo ang amnestiya base na rin sa rekomendasyon ng Board of Pardons and Parole na nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Justice. 1994 nang makulong si Padilla dahil sa kasong illegal possession of firearms. 1997 ang bigyan siya ng pardo ng dating Pangulong Fidel Ramos at Macalaya, subalit hindi lubos ang kanyang amnestiya. Bukod dito, pinag-iisipan na rin ni Pangulong Duterte ang pagkakaloob ng executive clemency sa iba pang bilanggo ng mga may sakit, matatanda at mga bumibilang na sa kulungan ng maraming taon. I am contemplating, they are preparing it. Kasi lahat ng matatanda at may sakit, yung may rheuma na hindi na makatakbo, yung been there 80 years old above, kung gusto pa nila, may mauwian sila, I will grant them pardon also so that they can return home. Yung nakatira dyan 40 years or more, they deserve to be out. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. At sa iba pang mga balita, sinimulan na ng House Justice Subcommittee ang investigasyon sa mga naganap na riot sa New Bilibid Prison noong September 2016. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok, live. Yes, Nel. Lakay, inilabas ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang detalye ng resulta ng kanilang ginawang fact-finding investigation sa nangyaring stabbing incident sa Bilibid noong September 28, 2016 na ikinasawi ng inmate na si Tonico at pagkasugat ni JB Sebastian. Sa isinagawang pagdinig ngayong umaga ng House Justice Subcommittee, ayon kay PNP CIDG Superintendent Francisco Ebreo, base sa kanilang findings, walang nangyaring riot incident sa Bilibid noong September 2016 na nagresulta nga ng stabbing incidents. Ayon pa sa ulat ng CIDG na nanatiling may illegal na droga sa Building 14 base sa kanilang nakalap na ebidensya at resulta ng drug test sa mga inmates kabilang na ang nasawing inmate na si Ko at mga nakitang illegal drugs at paraphernalia sa National Penitentiary. Tinanong naman ni Bayan Muna Representative Carlos Sarate sa CIDG kung ano ang naging motibo sa naturang stabbing incident. Ayon kay Superintendent Francisco, base na sa naging testimonya ng inmate na sumaksak kay Sebastian na si Tomas Doninya, may kumausap umano sa kanya na isang kasamahan niya na dating Navy kung saan sinabi sa kanya na gumawa ng paraan upang hindi makapagtestigo si Sebastian laban kay De Lima sa isinasagawa noon ng lower house na pagdinig sa New Bilibid Prison illegal drug trade. Ayon sa CIDG, ang NBP Investigation Section ang magsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga itinuturong sangkot sa NBP stabbing incident. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong ginagawang pagtatanong ng mga kongresista sa mga resource person kaugnay ng Bilibid stabbing incident noong September 2016. Lakay? Maraming salamat, Nel Maribohok. Nag-uulat mula sa House of Representatives. At inaasahan na sa unang linggo ng Disyembre, may susumite ng National Police Commission kay NAPOLCOM kay Pangulong Duterte ang rekomendasyon nito sa 3 police generals na sangkot sa illegal drug trade. Narito ang report ni June Suriao. And I'd like to name publicly General Diaz, the former Regional Director of Region 11, General Pagdilao, former Regional Director in CRDO, General Tinio, former QCPD Director. Pagkakatanggal sa serbisyo ang pinakamabigat na parusa sa ngayon ang kinakaharap ng mga aktibong opisyal ng PNP na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Hulyo. Ito ay kung lalabas sa rekomendasyon ng National Police Commission na sangkot sa illegal drug trade ang tinaguriang narco generals. Ayon kay Vice Chairman at Executive Officer Atty. Rogelio Casurao ng National Police Commission, halos tapos na sila sa kanilang investigasyon sa mga high-ranking PNP officials. Tanging ang investigasyon kay Chief Superintendent Bernardo Diaz na lamang ang kanilang tinatapos. So nahuli lang ng konti ito si General Diaz because of
the investigation taking some time because it has to be done in Region 6. I'm very certain na by the first week of December may po-forward na namin yun sa Office of the President. Masusi raw nilang tinimbang ang bawat position papers na isinumite ng mga general. It's a matter of documentation na lang. Pero yung the reasons for the findings, the quantum of evidence, the weight of evidence that is necessary to secure a conviction, as you may call it. Hindi man binanggit ni Atty. Casurao ang kanyang rekomendasyon, aminado itong isang malalim na problema ang droga sa ating bansa na hindi nabigyan ng pansin sa mga nakalipas na panahon. To me, in fact, yan ang naging general observation. Had this been worked on early on, hindi sana ganong siguro ka lawak ang problema. Apparently, ang ating PNP before have not really been very serious in looking into this. Ngayon lang siguro nagkaroon ng common stand ang ating kapulisan, law enforcement, kaya na-unearth itong mga hidden information. Bukod naman sa mga general na pinangalanan ni Pangulong Duterte, may mga opisyal din ng PNP ang iniimbestigahan na rin. Naniniwala si Atty. Casurao na ang paglaganap ng iligal na droga sa isang lugar ay patunay lamang na may kapabayaan ang isang nanunungkulan na sugpuin ang problemang dapat masolusyonan. Ang incidents po, pag nakikita mo laganap sa isang lugar, Yes. and then probably, and in all likelihood, people who are supposed to look into this were not doing their job. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hawak na ng Department of Justice report o ang report ng Anti-Money Laundering Council sa mga bank account na hinihinalang pinaglagakan ng drug money mula sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, matagal nang hinihintay ng NBI ang report ng AMLAC para maisama sana sa inihaying reklamo laban kay Senador Leila de Lima. Noong Lunes lamang isinumite ang report matapos natasan ni Pangulong Duterte ang AMLAC at ang Bangko Sentral na magpagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng Department of Justice. After the President nagdiskurso kahapon, na parang nagagalit siya sa AMLAC. Mga 3 o'clock yun. At 4:30 o'clock, nung kahapon din, dumating yung sagot na nakalagay doon, makita mo 11 November 2016. Yun ang date nung, ibig sabihin, nung 11 pa, dapat iyang ready na. Samantala, malaking bagay umano para sa prosekusyon ang pag-amin ni Senator Leila de Lima ng kanyang relasyon sa dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, mas naging kapanipaniwala ang kwento ng mga drug lord sa New Bilibid Prison na si Dayan ang kumukolekta ng drug money para kay de Lima. Ngunit higit umanong may epekto sa kanyang disbarment case ang pag-amin ni de Lima sa relasyon kay Dayan. Nitong nakaraang buwan lamang, sinampahan ng disbarment ang senadora dahil sa gross immorality. Ngayon, wala nang dapat i-prove yung mga complainants sa disbarment. Sapagkat lumalabas na talagang siya'y nakiapid sa isang taong may asawa. Hanggat hindi anal dyan, ay nakikiapid ka sa may asawa. At yan ay sobrang immorality niyan. At ang Supreme Court dyan, dun sa mga mas mababa pang mga immorality, disbarment ang talagang pinaparusa sa mga abogado. Ngunit giit ni de Lima, walang bahid ang kanyang record bilang opisyal ng gobyerno hanggang sa idinawit ang kanyang pangalan sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Nag-inhibit na ang huwes sa Maynila na humahawak sa drug case ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Inamin ni Presiding Judge Felicitas Laron Kakanindin ng Manila Regional Trial Court Branch 17 na kapatid ng matalik niyang kaibigan noong high school si dating PIDEA Director General Arturo Cacdac. Nagpasya umano siyang mag-inhibit sa kaso upang hindi pagdudahan ang magiging hatol ng korte, lalo na't inaakusahan ni Marcelino si Cacdac na siyang nagpahuli sa kanya kasunod ng anti-illegal drug operation sa Maynila noong Enero. Alamin naman natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray?
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy pong makararanas ng makulimlim na lagay ng panahon ng ilang lugar po sa bansa, lalo na po yung Northern Luzon. Dahil dito po sa pag-iral ng tail end of a cold front, ito po ay dahil sa pagsasanib ng hangin na nanggagaling po sa may silangan, yung easterlies o yung pong tinatawag na din naman natin na amihan, o yung nanggagaling po sa northeast. Yung pinakasugpungan po niyan ay nagdudulot po ng mga pag-uulap sa ilang lugar po sa Luzon. Partikular na makararanas ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po yung malakas na mga pagulan ang area po ng Isabela at Aurora, at posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide. Mahina hanggang sa katamtamang pagulan naman po ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, at gayon din po sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng bansa makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin, at meron pong mga oras na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Wala pong namataan ng pag-asa na panibagong sirkulasyon na makakaapekto sa ating bansa. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo sa studio. Ray Pilayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nadagdagan pa ang bilang ng kumpirmadong kaso ng Zika virus infection sa bansa. Sa ulat ng Department of Health, umabot na sa 33 ang Zika virus infection cases sa bansa, kasunod sa pagkakatukla sa 10 pang bagong kaso. 12 sa mga ito ay naitala sa Iloilo, 11 sa Metro Manila, 9 sa Calabarzon at 1 naman sa Cebu na nakatakdang manganak sa Enero. Patuloy ang DOH sa pag-monitor sa mga nagdadalang tao na dinapuan ng Zika virus. Tatalakayin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatatag pa ng economic cooperation ng Pilipinas at Russia sa kanyang pagkikipagpulong kay President Vladimir Putin sa sideline ng APEC Summit sa Lima, Peru. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos, live. Go ahead, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya mismo ang humiling na magkaroon ng bilateral meeting sa pagitan nilang dalawa ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng APEC Summit na gaganapin sa Lima, Peru mula November 19 to 20. Ayon sa Pangulo, nais niyang itatag ang mabuting ugnayan ng Pilipinas at Russia, partikular na sa usaping pang-ekonomiya. Kagabi ay nag-courtesy call kay Pangulong Duterte ang Russian Ambassador to the Philippines na si Igor Kovaev. Sa kinatawan ng Russia, binigyang diin ni Pangulong Duterte ang hangarin niyang makausap ng personal si President Putin. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, gusto niyang maging best of friends ang Pilipinas at ang Russia. Flor? Rosa Ricos nagulat mula sa Malacanang. Sinisiyasat sa kasalukuyan sa plenaryo ng Senado ang proposed budget ng mga sangay ng pamahalaan para sa susunod na taon. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio, live. Go ahead, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Tinatalakay pa rin ngayon dito sa plenaryo ng Senado ang proposed 2017 national budget. Sa ngayon ay tinatanong ni Senator Jingo Honasan, si Finance Committee Chair Senator Loren Legarda, patungkol sa mga magiging prioridad ng budget sa susunod na taon. Ayon kay Senator Legarda, malaking bahagi ng budget ay ilalaan sa social services para mapabuti ang kondisyon at kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Mahigit 3 bilyon anya ang inilaan para sa pagpapalawak ng coverage ng PhilHealth upang mabigyan ng mas magandang health assistance ang mga mahihirap. Nagdagdag din ang komite ni Legarda ng 2 billion pesos para naman sa irrigation fee subsidy na siya makatutulong naman sa mga magsasaka. Maliban dito, papalakasin rin ang dagdag na pondo ng pamahalaan ang mga scholarship programs ng mga state universities and colleges, lalo na sa mga kursong may kaugnayan sa science and technology, education, agri-fisheries at mathematics. Mananatiling mataas naman, Flor, ang pondo sa health services na paglalaanan ng 151.5 billion pesos. Ito ay para sa sweldo ng mga karagdagang doktor, midwives, nurses at medical professionals, at kasama na rin dito ang ipagpapatayo ng rehabilitation centers para sa mga drug dependent. Makakatanggap rin ng malaking pondo sa halagang 78.7 billion pesos ang conditional cash transfer program ng pamahalaan na ibibigay sa 4.4 million beneficiaries sa susunod na taon. Kasama na dito, Flor, yung dinagdag nila na 23.4 billion pesos na rice allowance na ibibigay sa mga beneficiaryo. Sa ngayon, Flor, ay inaasahan natin na isang buong maghapon isasagawa itong budget deliberations dito sa plenaryo ng Senado kung saan iisa-isahin nila yung budget ng kada departamento. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Senado.
Matatanggap na ng mga pensioner ng Social Security System o SSS ang karagdagang pensyon simula sa Enero ng susunod na taon. Naritong report ni Grace Cassie. Simula Enero 2017, ibibigay na ng Social Security System ang dagdag pensyon para sa mga retiradong miyembro nito. Subalit 1,000 piso muna o kalahati ng panukalang 2,000 piso ang ipagkakaloob ng ahensya. Ayon kay SSS Chairman Amado Valdez, hindi pa kakayanin ng ahensya na ibigay ang buong halaga. Pangako ni Valdez na sa 2020 hanggang 2022 ay ibibigay na nila ang kalahati, oras na makakuha na sila ng dagdag na pondo. The other 1,000, hindi muna kami hihingi sa Congress sa government appropriation because personally as chairman, I want to test the ability of our administrative machinery. Kaya ba natin ito? Bakit the criticism is we are not collecting this much? Masayang-masaya naman si Aling Violeta ng marinig ang balita. Pinagkakasya lang anya ng kanyang pamilya ang kanyang 2,000 pensyon. Kulang pa sa pambili ng kanilang gamot at pagkain. Kami na ako'y natutuwa at malaking kadagdagan din sa pensyon ng mister ko. Hindi na po nakakapagtrabaho yung mister ko. Yun na lang ang amin pang suporta sa aming asawa. Ayon kay Valdez, maaaring idaan na lamang sa resolusyon ang pagpapatupad ng increase habang ipinoproseso ang pagsasabatas nito. Ang request namin is hindi na in law but a joint resolution ng Congress urging us to grant the increase. Para sa ganon, kasi kung batas, it would violate yung contractual obligation ng SSS with the ones who are paying the contributions. Ginarantiya naman ang Kamara na maglalabas sila ng joint resolution sa lalong madaling panahon. Grace Cassie, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinalakay ngayon sa Kongreso ang panukalang batas na naglalayong masolusyonan ang problema sa traffic sa malalaking syudad sa bansa. Mula sa House of Representatives, may report si Mon Ocson live. Magandang tanghali sa iyo, Mon. Yes, Wyla, nakahanap na ng solusyon ang mga mambabatas bilang pamalit sa emergency powers na hanggang sa ngayon ay hindi pa maibigay sa Pangulo. Sinalakay ngayon ng Transportation Committee sa Kongreso ang irirebisang batas upang masolusyonan ang problema sa traffic sa malalaking lungsod sa bansa. Ang House Bill 4334 na mas kilala sa Traffic Crisis Act of 2016, makiisa, makisama, magkaisa, ay magiging limitado lamang para sa Metro Manila, Cebu at Davao City. Kapag naging epektibo, itatalaga bilang the official traffic chief ang kalihim ng Department of Transportation. Magkakaroon ng kapangyarihan ng DOTR Secretary sa pamamalakad at pagpapatupad ng mga bagong sistema upang mapalawag ang trapiko sa mga piling lugar sa bansa. Ang traffic chief ang siyang magkakaroon ng full control at supervision sa lahat ng mga ahensya na concern sa traffic gaya ng LTO, MMDA, LTFRB at PNP Highway Patrol Group. Yan ang latest. Balik sa iyo, Wai. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, mula sa House of Representatives. Binalaan ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang kanyang mga kawani na bawal tumanggap ng anumang regalo ngayong holiday season. Sinabi ni Tugade na bahagi ito ng anti-corruption campaign na ipinatutupad ng ahensya. Ayon kay Tugade, ang sinumang opisyal o empleyado na mapapatunayang tumanggap ng regalo ay kakasuhan at aalisin sa pwesto. I will just have to appeal, kung pwede, wag na kayo magbigay. Before, during, and after any government transaction that you're going to enter into with the DOTR or with any government agency for that matter. Nananatiling nakataas ang high alert status sa Davao City na idineklara 3 buwan na nakalilipas dahil sa night market bombing. Sinabi ni Mayor Sara Duterte na paghanda ito sa ginagawang opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf sa Western Mindanao. Narito report ni Victor Cosare.
Hindi pa nagbababa ng alerto ang Davao City sa kabila ng pagkakaaresto sa mga suspects sa night market bombing noong September 2. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, nananatiling on high alert ang lungsod bilang paghahanda sa epekto ng patuloy na opensiba ng militar sa Western Mindanao area, partikular sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi laban sa Abu Sayyaf. Maituturing din anya na high value target ang lungsod dahil madalas na pumupunta rito si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na rin sa pinaghahandaan ng city government ang nalalapit na holiday season. There is an alert for terrorism since this is the time where people usually converge for merrymaking. On the part of Davao City, there are no terrorist bases here in Davao City, ma'am. Most of the terrorists that are threatening Davao City are from western part of Mindanao, ma'am. Suportado rin ng lokal na pamahalaan ang hiling ng Task Force Davao para sa karagdagang metal detectors, signal jammers na pangontra sa improvised explosive devices at X-rays upang mas mapangalagaan ang seguridad ng lungsod. Samantala, ayaw namang maging kampante ni Mayor Duterte kahit naaresto na ang ilang suspect sa Davao Night Market Blast. If you base it on the matrix, it's more than 30 yun. A person may be involved but you really cannot prove and file charges against them. So they're building up cases against those na meron silang concrete proof of participation. Hindi naman na ibibigay pa ang reward money sa mga impormante hanggat hindi pa naisasampa sa korte ang kaso laban sa mga suspect sa pambubomba. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong walang kaukulang dokumento sa Estados Unidos dahil sa planong pagpapadeport sa mga illegal immigrants ni President-elect Donald Trump. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, nasa 4 na milyong Pilipino ang naninirahan sa kasalukuyan sa iba't ibang panig ng Amerika. Kaya pa man sinabi ni Jose na karamihan sa mga ito ay mga American citizen na o kaya legal na ang paninirahan doon. Sa kabila nito, inamin ng DFA na mayroon pa rin mga Pilipino na illegal na naninirahan sa Amerika at walang kaukulang dokumento at ang iba naman ay sangkot sa krimen. Uupo si Trump bilang bagong Pangulo ng Amerika sa January 2017. Samantala, alamin natin ang mga iba pang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Ay mo to, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Ania na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gilubong sa Cebu Citizens Assembly sa Inayawan Landfill sa Cebu ang effigy sa kanhing Presidente Ferdinand Marcos aron ipakita ang ilang pagsupak sa paglubong niini sa libingan ng mga bayani. Si Gladys Tuabi ang muhatod sa mga detalye. Dismayado og giisip sa Cebu Citizens Assembly nga hugaw ang nahimong desisyon sa Korte Suprema nga ilubong ang patayng lawas ni kanhing Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Tungod niini nagbuhat og lihok protesta ang grupo kun diin ilang gilubong diri sa Inayawan Landfill sa Cebu ang simboliko sa patayng lawas ni kanhing Presidente Marcos. Giingong walay katungod nga ilubong ang kanhing presidente sa LNMB tungod wala kini nahimo nga kabayanihan sa nasud. Matud kang retired Judge Minrado Paredes, dili si Marcos ang tinuod nga bayani kundili ang mga katawhan. Basura siya sa kasaysayan, no? Dili siya bayani. Ang tinuod nga bayani ang katawan. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Gipangita na karon sa Pampanga Police ang mga Chinese national nga giingong niabang sa giabandonang balay sa Apalit, Pampanga kung diin nakitaan ang sako-sako nga kemikal ug ekipo sa pagbuhat og shabu. Kini ang report ni Joshua Antonio. Akasabi na niya ni Philippine National Police yung makibandiging abandonadong balay king Apalit, Pampanga tuklasan palang meto nga shabu laboratory. Patanda na niya Sabado meto nga sheriff ibat king RTC Branch 75 City of Malolos, Bulacan ing mintaketi kaya beting barangay officials king Sitio Santo Niño, Barangay San Juan bang ipalad ing writ of execution dekil king civil case number 720-M-2012 karing atlong Chinese national sa Manu, Paketi. At tukal dala din sako-sakong chemical at gamit ame kumpirmang gagamitan king pamangawang shabu.
Dela Dalarete king Crime Laboratory ning Camp Olivas king San Fernando, Pampanga. Kim pamikapag amano ning PNP Pampanga kim makibandi kim bale ay Robert Gan king kapamilatan na ning telepono sinabi ng Gan ay niya pang banuan 2011 inyang paupare iti kim meto nga makilag yung Glenn Chua ang metong at Chinese. Dapat ala ng makatunang keti iba't pa inyang banuan 2014. So may nagrenta sa kanila, a certain Glenn Chua, in-check din. Natumira ito, sabi ng caretaker, tumira daw ito ng mga hanggang 2014. So basta ang last na tumira doon si Glenn Chua na may kasama pang 2 or 3 persons na sila yung tumira doon hanggang 2014. Chinese nationals din sila. King salukuyan panintunan na no ni pulisya din Chinese nationals ang menu pa king atong gayan abale dapat kayabe ya pamurin ka rin imbestigan im makimbandi kaniti. Kasama pa rin siya sa investigation since wala naman siyang ini-establish pa namin kung talaga kung may participation siya doon sa mga nakuhang chemicals or kung si Glenn Chua lang talaga yung may alam doon. Kasi ang pagkakasabi niya basta nung umalis siya ang nagrenta sa kanila, si Glenn Chua, wala na siyang ibang sinabi kung ano pang mga activities. Target na ni PNP Pampanga akit doon ni Chinese nationals king kilub ni Parumingo. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Gilusad kagahapon ang bagong logo og tema sa 2017 Panagbenga Festival nga kada tuig nga iselebrar sa Dakbayan sa Baguio. Si Grace Doctolero sa Maong Balita. Iti seremonya nga naaramid idi kalmantap no mailukatan no mairugi nga ruden 2017 Panagbenga Festival ket naiparang o naipakita ti kabarbaro nga logo nga isu nga rod daytoy tinakalanad inspired by beauty nurtured by nature. Isu manandag iti ti aglatak nga tema ti selebrasyon. We have the Panagbenga. Why don't we see to it that it is not only Panagbenga Baguio, but siguro the following days that will follow, if this is Panagbenga now, Trinidad the following day, Sablan the following day, and so that people coming to Baguio at one time can experience the totality of our Panagbenga. Tatapay laing ket rinugyanan ti Baguio City iti panagsagana para ti may kadwapulok ket talo nga taway nga Panagbenga or Flower Festival nga maangay wenno maaramid into no February 2017. Daytoy tinaway nga panagselebrar tinasao nga Flower Festival ket agbayag wenno agpaot ti nagtimaysa nga bulan. Malaki ang kakulangan natin when it comes to the accommodation facility. But granting for the sake of argument that even if we have 5,000 rooms here in the city of Baguio for the period of the Flower Festival, especially the 2 major parades, hindi kasya yan. So kulang ang accommodation natin. Kabayatan na, highlight wenno makuna nga maysa nga panagrambak pay laeng met ti Panagbenga ti opening ceremony ken parade into no February 1. PMA Alumni Homecoming Weekend met into no February 17 aging 19. Grand Street Dancing into no February 25 ken Grand Float Parade into no February 28. Namnamain wenno impen nga rod dagiti umili ken bisita nga masiraan manen ti Session Road para iti Session in Bloom nga mairugimet into no February 27 ket agbayag wenno umabot daytoy aging March 5. Kabayatan na mainayon met ti daytoy Panagbenga 2017 activities ti barangay roadside gardening competition nga darayan tinasurok nga sangagasot a barangays ti syudad ti Baguio. Grace Doctolero, UNTV, Damag ken Salakan, Baguio City. Og mao kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan gikan dinhi sa Dakbayan sa Subo, balik din ha sa inyo lakay. Salamat, Deb Riveral. Sisikapin ng NHA Builders na patikimin ng talo ang BOC Transformers at makahakbang sa susunod na round sa kanilang pagsasagupa sa linggo sa elimination ng 5th UNTV Cup sa linggo. Narito ang report ni Bernard Tades. Nice passing.
Kinakailangang gibain ng NHA Builders ang powerhouse team BOC Transformers upang makasama sa 8 koponan na abante sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Tampok ang sagupaan ng 2 koponan sa first game ng triple header sa Linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ang NHA na may 3-2 win-loss record ay 3 beses ng sunod-sunod na nananalo matapos ang 2 sunod na pagkatalo sa unang salang sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Samantalang ang BOC naman ay hindi pa natatalo sa kanilang 5 game. Sa kabila ng magandang record ng BOC, tiwala si Builders head coach Silverio Bennett Pala III na malalagpasan nila ang team na pinangungunahan ng 2 PBA legends na sina playing coach Kenneth Captain Marvel Durendes at Marlo the Skyscraper Aquino. Kailangan namin maganda ng gusto kasi BOC yun eh. Kailangan namin yung panalong yun. 3 beses ang ensayo ng NHA sa halos 1 linggo lamang na pahinga mula nang magwagi sa DOJ Justice Boosters noong nakaraang linggo. Nandun pa rin yung dati namin laro, which is speed. And siguro kailangan ko lang improve yung box out saka yung health defense. Saksihan ng live ang mainit na bakbakan ng Season 4 4th placer NHA Builders at rookie team BOC Transformers sa UNTV at via live streaming sa untvweb.com. Sana pumamanood kayo dito sa Pasig Gym o kaya sa TV nyo. It's a very nice league, saka exciting ang mga games dito. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Barack Obama is in Greece for his last European trip as U.S. President. Obama calls for debt relief for Athens and appeases leaders from worries about the Trump presidency. Kath Carriedo has the details. U.S. President Barack Obama arrived in Athens on Tuesday, stressing that austerity alone for Greece would not be enough to achieve prosperity. In his last trip to Europe as president, Obama met with Greece Prime Minister Alexis Tsipras to discuss the country's debt crisis and emphasized that there should be some coming together in Europe for a form of debt relief for Greece to help it come out from the crisis. The reforms that have not been easy but have been necessary will make the Greek economy more competitive and at the same time, in my message to the rest of Europe, I will continue to emphasize our view that austerity alone cannot deliver prosperity, and that it is going to be important both with respect to debt relief and other accommodative strategies to help the Greek people in this period of adjustment. Greek Prime Minister Alexis Tsipras also expressed hopes that his country's negotiations with its creditors, particularly the European Bank, would have positive results. Ελπίζοντας πολύ σύντομα οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού να βρουν ανταπόκριση και να έχουμε μια θετική εξέλιξη στα σημαντικά θέματα που έχουμε μπροστά μας, στις διαπραγματεύσεις που αφορούν την κρίση του χρέους και μια θετική εξέλιξη με τους εταίρους μας που αφορά όλη την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. In 2015, Greece agreed to a third bailout package from its European partners amounting to $93 billion, but says it now needed a long-term debt restructuring to turn over from its worst economic downturn in generations. President Obama is in Europe also to appease leaders from the worries they have after a stunning Trump victory in the U.S. election, as Trump campaigned against trade deals from Europe and alienating its NATO allies. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago.
Meanwhile, dozens of wildfires burned in the U.S. Southeast on Tuesday, scorching tens of thousands of acres of forest and sending plumes of smoke across western North Carolina, northern and central Georgia, and parts of eastern Tennessee. Air quality alerts were issued across swaths of those states, with hazy smoke reaching as far as Atlanta and Knoxville, Tennessee. People in the affected areas were urged to stay indoors or limit outside activity. The fires could take weeks to extinguish, and a lack of rain in the forecast has added to concerns. North Carolina has been the hardest hit, with more than 36,000 acres of the state burning in 15 major fires that were various stages of being controlled. And in other news, Britain's Prince Philip opens London's new location of Design Museum in Kensington. Jovik Burma reports. After opening the original museum 60 years ago, the Duke of Edinburgh opens the new location of Design Museum in Kensington High Street. It was an established landmark on the banks of the Thames at 28 Haymarket Street. 95-year-old Prince Philip of Britain was shown a collection of popular everyday objects from around the world chosen by the public, including the London Underground rondel, washing up gloves, a bike, and an egg cup. The Prince toured the new building in Kensington and met staff and school children, along with guests including designer Sir Terence Conran and director of the Design Museum, Dejan Sujic. The relocation of the museum to the 60s building, once the Commonwealth Institute, cost a cool £80 million. Housed in High Street, the Design Museum is to serve as a place devoted to contemporary design and architecture and to nurture the next generation of design talent in several fields. It will also be a creative hub promoting innovation. The new Design Museum in Kensington features an open atrium surrounded by large staircases, which will give spectators a great ability to see the hyperbolic paraboloid roof once it's open to the public on the 24th of November. Jovik Burmas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Tinulungan ng serbisyong kasangbahay ng UNTV ang isang may bahay upang maipagamot ang hindi pangkaraniwan niyang sakit na cancer. Narito report ni Leslie Longdon. Isang kasangbahay natin mula sa Tondo, Manila ang lumapit sa UNTV Action Center kamakailan upang humingi ng tulong sa kanyang pagpapagamot. Pangunahing idinadaing ni Aling Lourdes, isang may bahay, ang naririnig na malakas na ugong sa tenga. Gayun din ang bahagyang pagkaduling na mahigit 1 buwan na niyang dinaramdam. Sa pamamagitan ng programang Serbisyong Kasangbahay, naipasuri natin si Aling Lourdes kay Dr. Gil Vicente na isang ear, nose, throat, head and neck surgeon ng St. Luke's Medical Center. Dito napag-alaman na si Aling Lourdes ay may sakit na nasopharyngeal carcinoma. Ang mga presentasyon niya, may konting pagdudugo, pagbabara ng ilong, minsan may sinisipon, no? Tapos lately, ang nangyari sa kanya, meron tayong nakikitang parang nagduduling, no? Kaya sa simula, pag kami bukol, tapos sinabing meron tayong pagduduling, agad-agad malalaman na namin ito yun. Dahil yun dito, no? Sa nasopharyngeal carcinoma. Ang nasopharyngeal carcinoma ay isang hindi pangkaraniwang uri ng head and neck cancer na tumutubo sa bahagi ng lalamunan na malapit sa ilong at sa tinatawag na auditory tubes na siyang mga kanal na papunta sa mga tenga. Nagkaroon tayo ng tubig sa tenga dahil nga barado yung daanan dito, nagbara siya dahil dito yung bukol, so hindi nakakalabas. Nagbutas tayo, tinatawag natin dong myringotomy. Tapos naglagay tayo ng tube. Kaya may ventilation tube, insertion, in-insert natin yan para makalabas, masipsip natin yung tubig. Yung tube na yun, dun dapat siya dumalabas yung tubig natin. Ayon sa doktor, mahirap operahan ang nasabing cancer dahil sa lokasyon, kaya ang treatment option para kay Aling Lourdes ay radiation at chemotherapy.
Ito ang paraan upang patayin ang kanser at kontrolin ang pagkalat nito. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. Tampok ang mga likhang sining ng contemporary artist na si Ronald Ventura sa ginanap na Filipino Fiesta sa Taiwan. Narito ang report ni Amiel Pascual. Isang Filipino fiesta ang pinangunahan ng Taipei Museum of Contemporary Arts o MOCA at Manila Economic and Cultural Office o MECO noong linggo, November 13 sa Taipei City. Ayon sa mga organizers, layunin ng nasabing pagdiriwang na ipakilala ang talento, sining at mga produktong Pilipino at magbigay pugay sa kontribusyon ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Filipinos here in Taipei or in Taiwan, most especially overseas Filipino workers. Pangunahing tampok sa pagtitipon ang mga likhang sining ni contemporary artist Ronald Ventura na kauna-unahang Pilipinong nagdaos ng solo art exhibit sa MOCA. Exhibition sa MOCA, it's about finding home. So, ang isa sa inspiration natin dito yung mga OFW dito natin sa Taiwan. Kasi pag nagtatravel. Ang Rainbow Bridges ay isa sa mga obra ni Ronald Ventura na makikita ngayon sa labas ng MOCA. Ito ay iniaalay niya sa mga overseas Filipino workers sa Taiwan na sumisimbolo sa kanilang pangarap at pag-asa sa kanilang tahanan. Isang on-the-spot sand art performance naman ang pinakita ni Mario Subildia na kasalukuyang nagtatrabaho bilang OFW sa Taiwan. Siya ang unang Pilipinong street artist na kinilala ng Taiwan sa kanyang talentong pagguhit sa pamamagitan ng buhangin. Kabilang din sa nagtanghalang Cordillera Organization in Taiwan o COT sa pamamagitan ng kanilang patong dance. Sari-saring pagkain at produktong Pinoy ang pinakilala sa Filipino market. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng mga dumalo sa pagtitipon na gumawa ng iba't ibang Filipino crafts. 50 postcards naman ang pinagkaloob ng MOCA sa mga nakilahok at ipadala ang mga ito sa kanilang tahanan ng libre. Samantala hanggang November 20 maaaring bisitahin ng ating mga kababayan ang Project Finding Home exhibit ni Ronald Ventura sa MOCA Taipei. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taipei, Taiwan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita. Saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.